Okay, hello Cancer. So, ang gagawin po natin ngayon is para sa iyong susunod na 60 days, no? Ito yung paglalakbay ng iyong puso. So, titignan natin ang overall vibe, ang opportunity, at ang hadlang or challenge, at anong maaring mong i-action sa journey na yan at kung ano ang matututunan sa journey na yan, no? O sige po, ilayo nyo lang po ang inyong cellphone sa inyong tenga, ang headphone, kung meron kayo, medyo malakas po ito. Malakas po ang tunog, na i-cleanse ko po ang inyong space din at i-cleanse din natin ang space dito, no? Ayan. So, set your intentions also. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Let us honor reading all the good. I'm clearing this text with guide for the para po sa mga viewers, spirit guide. Gusto lang ma-enlight. Let them. Okay. So, start na tayo, nak, no? So, Cancer, ang tagapagtanggol ng puso at tahanan. So, handa na ba ang iyong mga shell na buksan at tanggapin ang pagmamahal, no? Sa susunod na 16 araw, sasabak tayo sa malalim na tubig ng iyong emosyon. So, hihilingin natin ang gabay at magbibigay ng emotional security para sa iyo, no? So, para magturo rin sa iyo kung paano mo protektahan ang iyong sarili sa journey na to, no? Sa susunod na 60 days, no, para sa iyo. Para rin siyempre maghatid sa iyo ng isang relasyon na puno ng nurturing at true intimacy. Ayan. So ano po ang kanyang paglalakbay? Anong overall na vibe ni Cancer sa next 60 days? Spirit guide, para po ito kay Cancer. Spirit guide, ano po ang overall vibe ni Cancer sa susunod na 60 days, Spirit guide? Nine of Cups in reverse. Ano naman po ang kanyang chances or ang kanyang opportunity? Ano po ang kanyang opportunity? Four of Wands in reverse. Ang kanya pong hamon. Seven of Pentacles in reverse. Pagiging impatient. Oh, someone is coming to you, ha? Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer. This is ang action mo, no? Ang maari mong gawin. So, Spirit Guide. Ang kanyang outcome po, ang kanyang matututunan sa journey na ito. Ano po ang kanyang matututunan sa journey na ito? Ang daing binigay. So, kuha tayo. Six of Swords. Dagdagan natin ang iyong matututunan sa Ace of Wands din, no? So, sa spread na to, this is 16 days, ang journey mo dito, no? Then, nakukuha rin tayo ng Love Oracle card, ang mensahe sa'yo. Wow naman. Talagang intimacy, ha? This is really intimacy, oh. No?
Okay, so later we will ano no, we will see bakit yan ang binigay na mensahe sa iyo at guidance din, no? Cancer, and then Romance Angel guidance, no? Para po kay Cancer Spirit Guide. Guidance. Pay attention sa red flag, sabi ni Romance Angel. Ayan. Archangel lang kunin natin guidance, no? Kasi pag ganyan may red flag, gusto kong gumamit na kung sinong Archangel ang maaari nyo makasama. Ano pong guidance? Spirit guide. Guidance na ibibigay ninyo kay Cancer. Peace daw. Maganda. Sabi ni Archangel Chamuel, peace. Okay, so nakikita mo rito, so meron kang ano no, meron kang 10 of cups in reverse. I'm sorry. This is 10 of cups in reverse. This is also siguro mga family problem, no? Ang journey mo, yung pagmamahal mo rin siguro ang pinaka-vibe is parang connected sa family rin, no? Parang baka mag-focus diyan yung sabi natin yung 60 days mo, maybe fixing family problem din. And syempre, that is also connected sa iyong emotions, no? And then, meron ka rin ditong 4 of Wands in reverse, parang unstable energy. Bakit mo naging opportunity yan? Mamaya, I will discuss that details, no? And then, kung makikita mo rito, ang challenge mo is 7 of Pentacles na nakikita yung pagiging impatience dito. Ang mga card mo actually rito is napakamalalim, no? Mapaghamong card ito mga ito para sa iyo Cancer. So, ang mga baraha ay actually rito yung nagpapahiwatig na ang 60 araw na ito ay tungkol sa pagharap sa mga natupad na pangarap, no? Sa pamilya at pagtatakig sa practical na pundasyon, no? Para sa iyong tunay na kaligayahan, no? So, ang pangkalatang vibe na susunod na 2 buwan, patayin nga natin sounds. Ayan. Kung nakikita mo, itong 10 of rito, ang pangkahalatang vibe dito, 10 of Cups in reverse. So, ang vibe na ay parang nagsabihin natin is nakatuon sa kawalan ng emotional fulfillment din ito. No? Familiar na disappointment din o mga issues sa family na nakakaapekto sa love life mo. So, posibleng may sense of loss ang sabihin natin ng ideal relationship dito or broken family dream din ang nandito nakita ko, no? So, ang Cancer actually ay naturally naturally attached sa 10 of Cups yan. This is ultimate family and happiness, no? Kapag ito yung sabihin nating reverse, nangangahulugan na may disconnect sa ideal visions o ang iyong emotions ay maaring unsettled, no? Dahil hindi na sabihin natin dahil hindi na
ma-meet ang mga expectations mo, no? Sa partner o sa family life. So, ang 16 araw na ito ay challenge na hanapin ang happiness actually, no? Sa labas ng traditional expectations, no? So, nakita man natin na gagawan mo ng paraan, nakita natin na ma-action ka, no? So, sabihin natin sa mga single, mararamdaman mo ang presyon na mag-settle o sabihin natin ang sadness na wala kang parang mga sariling happy family, no? Sa mga nagde-date naman, ang dating life mo ay nabi-base, no, kung gaano ka perfect si date para maging future partner mo, no? Pero disappointed ka sa reality, no? So ang sa mga may current relationship naman, ang major issue sa home, pamilya ng partner o feeling na hindi kompletong emotional needs, no? Especially sa relasyon mo. So, dapat ayusin mo din yan, no? So, nakita natin, mayroon kayong disagreement, no? Or sabihin natin ng ka-persons mo. Or sabihin natin, may problema talaga sa family, which is, na nakita natin, is naapektuhan ang unity ninyong magpapamilya, no? Or naapektuhan ang inyong relationship, no? So, kung nakikita mo rito, meron ka ring Four of Wands in reverse. So, ito yung pinakamalaking pagbabago, opportunity na darating sana sa'yo, no? Kung maayos mo tong journey mo. Ah, ang opportunity ay, syempre, this is Four of Wands reverse. So, ang pinaka-opportunity rito yung pag-resolve mo sa instability. Or sabihin natin, kulang ka rin sa celebrations or lack celebrations din, no? Tsaka nakikita din natin, a really conflict sa home, no? Talagang home ang nakikita natin dito. Dahil ang Four of Wands ay ang communities at stability rito. So, reverse ito, no? Parang ito yung chance mo na ayusin ang home base mo at i-define ang sarili mong stability, no? So, meron ding madi-delay din ng mga planong magsipaglipat din na nakikita natin or sabihin natin, ito din yung opportunity na ayusin ang mga pinangako din sa inyong persons, no? Meron din tayo sigurong na-delay din dito. Opportunity na itama mo yung, kumbaga na-delay na plano, yung inaasam na na-delay na plano rito, parang sa 60 days na araw na susunod, parang yung chance mong i-chance mong gawin, no? Yung mga dati mo nang dinelay, dinelay mo yung pagpapakasal, ngayon parang it's about time na daw na pwede mo na raw i-open uli yan, no? So, kung makikita mo rin, ang Four of Wands din na I can feel na aayusin mo ang lahat dito, pati yung sarili mong stability din. So, kasi ang Cancer ay actually ruled ng home yan eh, no? So, ang makikita mo rito, ito yung parang wake up call na hindi stable ang current situations din, or sabihin natin ang opportunity ay ang magseryoso din sa paggawa ng secure at sabihin natin joyful home na environment. O kaya ay yan yung mag-move on mula sa isang unstable partner din o sa tirahan. Parang ito yung chance mo na mag-set ng boundaries, no? Kung ano ang acceptable sa ano mo sa home life mo rin. Bawa sa mga single, no? Kumbaga mag-focus ka sa self-care at personal stability mo, no? Sa iyong tirahan, no? O sabihin mo sa karera mo, no? Bago ka mag-imbita rin ng panibagong partner, no? Kumbaga mag-move on ka muna sa previous mo, sa past ano mo, no? Sa ex mo bago ka kumbaga 'yon, no? That is one way to make yourself stable, no? At mag-focus ka rin syempre sa self-love muna daw dito, yan ang chance mo. So, sa mga nagde-date naman, no, ito yung opportunity na i-assess ang stability at sabihin natin long-term potential na date mo. Kung unstable ito, no, iwanan na. Yung pa rin masusunod. Pag ganyan date na wala namang plano, no, kumbaga, iwanan nyo na, no? Or sabihin natin, release that, parang gano'n, no? Kumbaga, wag nyong sayangan ng energy,
no? Sa alam niyong walang patutunguhan. Parang, no? Ito yung sa 16 days na journey mo. Okay? At sa mga may current relationship naman, ito rin yung chance na mag-ayos ng mga major home conflict o magplano ng long-term stability, no? Kasama ang partner mo, no? Yung mga pinangako mo dati sa persons mo, sa pamilya mo. O sige, mag-outing tayo na delay na hindi natuloy. You could do that also, no? Para maayos. Opportunity mo yan na sa 60 days na journey mo yan, magagawa mo daw yan, pinangako mo na hindi natuloy. You could do that daw, na nakukuha mo na. Ayan, yung pangako mo, sige, sa shopping kita, misis, sa shopping kita, asawa ko, no? Ah, yan yung mga pinangako mo na hindi nangyari dati, na magagawa, may opportunity ka raw gawin yan sa yung journey sa 60 days, no? So, ito naman ang yung hadlang at hamon, no? Ang, kumbaga, Seven of Pentacles in reverse. So, ito yung challenge mo, yung parang sabihin natin, pagiging impatience nga, at worry sa tungkol sa mga investment din siguro to. No? Hindi lang sa investment, ito yung oras, pera, at emotions, no? O feeling na nasayang ang effort mo, o sabihin natin, nahihirapan ka maghintay para sa long-term result din, no? Bawa din sa relationship na yan, no? Dahil nga syempre siguro no contact, halimbawa sa mga no contact, no? Hindi nga nagpaparamdam. O baka naman syempre bigla siyang dumating sa iyo. Kumbaga hindi lang nagparamdam siguro ng mga 1 week yan, no? Kumbaga biglang ni-reject mo na siya. Kumbaga bigla mo na siyang ginost, no? So ang nangyari nung talagang time na magkikita na kayo, kumbaga, ano siya, no? Kumbaga, ayan na, handa na. Pero ikaw naman, yung time na, o sabihin natin, ikaw kumuha ka na kaagad ng bagong boyfriend o bagong girlfriend, no? Bigla siyang bumalik, no? Especially sa mga LDR, marami akong client na ganyan yung inaano nila, no? Na sinasabi nila is impatient sa pag-aantay. Busy nga, kaya hindi nakakapag-text sa'yo dahil nga yan nga minamadali niya umuwi, no? Mga may ganyan. So, konting impatient daw. Practice patience daw, sabi ng Seven of Pentacles, no? Ayan din sabihin natin na patience is virtue, no? Pero huwag nyo nang hintayin pag mga 2 taon na o 1 taon, no? O 6 months or ano. Hindi tayo bumabata, no? Cancer, ayan. Pero kayo pa rin po ang magde-decide. Sa akin, no? Okay na mag-antay ng 3 months hanggang 3 months, no? Ayan. Especially sa mga nagde-date, no? Sa mga LDR din. Pero pag may asawa kayo, may anak, mag-antay kayo ng matagal ng konti. Siyempre, case-to-case basis po yan, no? So, kung nakikita mo, hadlang ang 7 of ang sabi, balik na tayo, no? Hadlang itong 7 ng kumbaga challenge ka rin dito na maging patience ka ng konti. No? Or sabihin natin, mag-antay ka rin antay-antay ka lang ng mga result o halimbawa, no? May nag-aantay na lovers, ayan, antay-antay lang daw. No? Sabihin din natin yung nag-aantay ka rin ng sagot siguro ng babaeng niligawan mo, no? Cancer. Tapos hindi ka makapagantay, yung pala talagang sinisigurado niya lang na ikaw na. No? Ayan ang nangyari. Bigla mo siyang tinelikuran. Tapos nakita mo na lang may kasama na siya. O, di ba? Di sakit ng puso mo niyan. Di cancer, yung naging malungkot ang puso mo niyan, di ba? So, parang gano'n lang po, no? Okay, dahil kasi nurturing ka cancer no? Masyado kang nag-i-invest din sa emotional. No? Some of you din, nag-invest na, sabihin nga natin, na nag-invest ka dyan sa emotional na yan. Sabihin na, andyan dyan yung energy mo. Alam mo namang wala ring guarantee. No? So, ang reverse pentacles, ito yung nagpapayo na tigilan ng overthinking din tungkol sa mga return investment. No? Sabihin natin, ang challenge ay ang pagpili kung saan mo ititigil ang energy mo. No? Kung unstable lang isang bagay, kagaya ng 4 of Wands in reverse dito, no? Ibig sabihin, huwag ka na mag-invest pa. No? So, lahat ng sitwasyon actually,
ang fear na naubos ang oras mo o walang mangyayari ang pinaka-major na block mo. Yun yung parang iniisip mo na parang ang takot mo na nagsayang ka ng effort diyan, no? At ang sabi natin ang pinaka-major na ano no na pinaka-block mo at hindrance ang hadlang mo dito. So parang lagyan ng konti din patience ang sinasabi, no? So pagdating naman ng sa iyong lakas at aksyon, maaring may tumulong sa inyo, no? Kung it's about family problem, maaring may tutulong sa inyo na parang sabihin natin isang hardworking Taurus, Capricorn, Virgo na nakikita ko rito. Meron din akong nakikita rito na mga taong ano, no? Kumbaga nangako magpakasal pero na-delay, no? Opportunity nyo daw yan, no? Meron din yung nangakong babalik na cancer na hindi naman bumalik. Ngayon is opportunity nyo. Lalo na yung mga no contact na cancer o yung mga may naghahanap sa inyo cancer. No? Parang this is your opportunity na bumalik. No? Pero kayo pa rin magde-decide. At sa mga inaantay ninyo, baga kung cancer sila, sana napanood nila to. No? Para because makikita nila very ang journey nila para at least maliwanagan sana sila no kung ano sila kung cancer ang mga no contact ninyo no maari siguro nag-iisip din sila sana mapanood nila to kaya i-share nyo lang po ang ating video ayan so lalo na mga LDR no long distance relationship no o kung may LDR kayo from other country, no? Konting tiis lang cancer dahil nakita mo dito, dadalan ka ng pera. O ibig sabihin may perang baga talagang career lang siya, nagtatrabaho, hindi nagpe-flirt ang nakikita ko dito sa sitwasyon na to, no? And then ano pa ba? So, wag kang mag-overthink, no? Kumbaga, nagpapayo din ito na tigilan ng overthinking, no? Tungkol sa return investment. Ibig sabihin, no? Ang fear na yan, tanggalin mo ang takot, no? O sabihin natin, takot na naubos ang oras mo rin. Kaintay sa walang mangyayari, no? Kumbaga, yan yung konting patience lang daw. Yung kumbaga, i-change mo yan, no? So, konting patience, dagdag ng konting patience. So, nakikita mo naman dito ang lakas mo, actions na dapat mong gamitin din para magtagumpay ay ang four of ano ay ang Knight of Pentacles. So, ang iyong lakas actually ay nasa pagiging slow, no? Or sabihin natin methodical or sabihin natin method by step, no? Or sabihin natin kasi medyo slow ito eh. Ang Knight of Pentacles is slow kumilos, no? Mga earth signs. So, parang ang ito yung actions na dapat mong ano diyan ipanlaban sa mga yan eh, no? Ito daw ang actions ang dapat mong dito diyan sa ano, slow lang, no? Huwag mong madaliin ang lahat, parang ganon, no? Dahil yan ang pinaka, ano mo eh, yan ang pinaka weapon mo, no? So, sabihin natin, isa pa rin yung pagiging loyal at practical, no? Para matalo ang instability at impatience. So, kailangan mo magpakita ng steady effort, no? At reliability dito, no? So, huwag kang magmadali. Gamitin ang practical at earthly na energy mo. Kagaya ng nitong Knight of Pentacles. Itong talagang effective na gamitin mo. Slow lang, no? Slow. Pero method. May method, no? At yung pagiging focus sa ano talagang gusto mo, ito yung tinatawag na loyalty. At ang pagiging practical, no? Yan yung sabihin natin kailangan mo para ano no, para malabanan itong mga instability na to, no? Itong pagiging impatience na yan, no? So, huwag lang magmadali, no? Gamitin mo ang practical at earthly energy ng Knight of Pentacles na slow siya, no? Pero once na nag-focus, ayan na. Humaharurot na yan, no? Ganyan daw. No? Kumbaga, sabihin din natin na slow and steady win the race. Kung alam nyo yan, no? Parang ganyan. So, magplano rin ng financial future at magpakita ng reliable affections, no? At tumutok ka sa long-term goals, no? Kung ano yung bigger picture makita mo diyan, no? So kita mo naman ang natutunan mo. Ano dito yung
Six of Swords and Ace of Swords in reverse. So, ito yung isang halong kinalabasan na may emphasis sa transitions or sabihin natin setback, no? Because ang Six of Swords dito, ito yung pinaka, ano sabihin natin, major lessons mo, no? Ito yung parang pag-alis ng troubled, sabihin natin, troubled waters, no? Kumbaga, ayan, no, pag-alis mo, and you try to go dyan sa very calm space, no? So, ibig sabihin nito, yung pag-moving on, no? Ayan yung emotional man or sabihin natin physical. Meron kang paglalakbay patungo sa calmer future din, no? Sa Ace of Wands in reverse naman, ang minor setback, no, ay ang pagkaantala sa new fashions. Ito yung lack of enthusiasm mo o postponement ng new project o kung ano mang mga plano mo, no? So, nakita mo ang matututunan mo, no? Matututunan mo actually na ang pag-alis sa unhappy situations, no? Kumbaga, ayan, ang gagamitin mo lang siguro is slow lang, chillax ka lang, no? Or sabihin natin, matututunan mo yung mag-focus kung ano mas mahalaga kaysa sa instant gratifications dito eh. At matututunan mo na rin yung may mabagal na progress patungo sa kapayapaan kahit na konting delay ang excitement mo rito. Excitement kasi itong Ace of Wands in reverse, no? That makes it delay. Pero makikita ito ang magandang natutunan mo, no? So, ang guidance mo rin dito, no? Pay attention sa red flag. Ito yung direktang babala laban sa 10 of ano rin eh. Dito sa 10 of Cups in reverse, no? Napaka anong babala ito sa 10 of Cups in reverse. Sabihin natin, ito yung denial na hindi na umuubra or denial sa dysfunction, no? At ito rin sabihin natin, dito sa 7 of Pentacles na to na naka-reverse, no? Ito yung sobrang pag-invest sa walang future, no? Na nakikita natin. So, pay attention sa that. Kasi ang Cancer ay may tendency na baliwalain ang mga red flag kasi, no? So, syempre, dahil sa takot mong masira ang dream, ang dream mo. So, ang gabay ay nagpapayo na gamitin ang iyong Cancer intuitions, no? Na iyan kasi ang pinaka-masterpiece mo, no? Yung napakalakas na energy mo, no? At samahan mo ng Knight of Pentacles dito. Slow yan, mag-slow ka, di ba? Sabi, action mo daw is mag-slow ka but steady. Slow win the race, di ba? Parang ganyan. And then samahan mo i-mix mo yung gut feeling mo, pati yung intuitions mo. Ay, tignan mo, lahat yan, no? Mas hindi lang siguro itong matututunan mo sa 60 days na yan. Hindi lang yung kung paano makapunta sa isang calmer place, kung paano ka mag-move on right away sa very turmoil na sitwasyon, no? At makakuha ng transitions right away. Hindi lahat ng tao magagawa yan. Hindi lahat ng sign magagawa yan sa 60 days. Ikaw lang. No, nadidelay yan. Nadidelay nga because nadidelay nga lang ang excitement. Ibig sabihin, malalaman mo rin na kung medyo malalaman mo rin dito kung paano din i-handle, no, ang mga delay na sabihin natin na pre-namis mo sa sarili mo o sa ibang tao, no? Medyo mahuhuli ang excitement pero effective pa rin, no? So, pero itong tatandaan mo, itong pay attention to the red flag, no? Kasi ito yung sinasabi natin na baka baliwalain mo eh. No? Pero sana, use your gut feeling dito, no? Para makita ang katotohanan. It's either sa partner o sa sitwasyon mo, no? So, kailangan mong lakas na loob din, no? Kagaya ng loob ng Knight of Pentacles, no? Para umalis ang unstable situations mo, no? Ito yun, no? Na may red flag. Some of you naman, akala nyo mabait, no? Akala mo nagpapakita ng mabait sa'yo, tapos pagtalikod, di ba naman pala, no? Hindi naman pala ganun siya kabait, na parang ganun po ba? Sabagay, wala namang, no? Kumbaga, pagtuunan mo lang ng pansin, no? Yan ang sabi. And then, meron ka ring peace, ang sabi ng Archangel Chamuel dito, no? Peace comes from remembering that only love is real. So, napakagandang message sa'yo ng Archangel Chamuel.
Ang peace, ito yung ultimate goal mo eh, at remedy sa chaotic vibe mo. Ano ba yung vibe? Ito yung unang-unang card na ginawa natin na ten of cups in reverse, no? Kumbaga, ito magagamit mo, no? Ang peace, ang ultimate goal mo, ito ang pinaka-remedy, no? At ang journey mo ay patungo sa Six of Swords kasi, which is calmness, no? Ito yung pinaka-outcome mo. So, sabihin natin, hinihikayat ka niya, Archangel Samuel, na hanapin ang inner peace, no? Bago ka maghanap ng, sabihin natin, bago ka maghanap ng partner o ng sabihin natin, ng kung ano pa mang dapat mong gawin, no? Pero unahin mo daw ito, no? Ang external chaos na Four of Wands in reverse din dito, ito yung ito yung pinaka mirror lang ng internal chaos mo eh. Pero mag-focus ka sa self-nurturing para makamit mo ang peace na i-attract ng Knight of Pentacles dito, no? So, actually, ang sinasabi rin ng Archangel Samuel sa'yo, tignan mo rin para makapag-decide ka rin sa tao kung red flag nga o hindi. Tignan mo sila sa mata. Tignan mo rin kung ano yung kabutihan na nagawa nila. And do not judge them sa isang pagkakamali din, no? Maging balanse ka rin sa pagja-judge, no? Sometimes we need to use ang ating emotion. Kaya nga sabi, use your gut feeling, no? Dahil dyan yung masterpiece mo yan. Professional ka dyan when listening to your intuitions, no? Cancer din. Ayan. And nakikita mo rito, no? Peace comes from remembering the only love is real, no? Diyan ka raw makakakuha ng kapayapaan, no? Kapag ang pag-ibig ay totoo, no? Ayan. At kung makikita mo itong oracle message mo rito, no? Napakagandang image, no? Which this is no? Hindi ka anuhan to, no? This is a sacred union, no? I-honor nyo at i-treasure your relationship. Dahil baka yan yung, that is the truly sacred sa inyo rin. No? So, makikita mo rito, actually na, ang connection, no? Ay ito yung promesa na-delay sa mga imbalances, no? Hold on lang na. Ayan, sorry po, no? At sabihin din natin, ito yung sinasabi na ito ang tunay na secure na lasting relationship. Ito yung para sa'yo, no? Pero bago ito mangyari, kailangan mong i-address ang instability. Ano ba yung instability na sinabi natin? Ang Four of Wands in reverse. Yung chances mo, kailangan mo gawin mo. At iwan ang unstable expectations din, no? So, gamitin ang Knight of Pentacles. Gamitin mong aksyon. Ito, itong Knight of Pentacles, slow but steady and win the race, no? Pero bago ito mangyari, no, kailangan ayusin lahat, no? At makikita mo, napakaganda. Yan ang tunay na pag-ibig na matatanggap mo, no? Kumbaga, huwag kang makikipag-settle din sa unstable partner o sitwasyon na may red flag, no? Because ang tunay na security ay worth and weight at worth and the effort, no? Kaya nga, slow win the race. So, nakikita mo, Cancer dito, ang 60 araw na ito, yung tungkol sa pagbuo ng sarili mong fortress, no? Yung fortress mo. Kumbaga, ayan yung harapin ang katotohanan, harapin ang disappointment dito na hatid ng Ten of Cups dito, at pay attention sa red flag din sa unstable situations na Four of Wands, no? Act slowly and steadily, kagaya ng Knight of Pentacles dito, no? Kumbaga ito yung payo sa'yo, no? So, itigil yung pagiging impatience, no? Ng Seven of Pentacles in reverse mo, okay? At ano pa ba? Nakikita natin dito, so, basta gamitin mo ang Knight of Pentacles para maging stable ka, no? At reliable. Hindi kahit mabagal yan. Again, I will repeat, slow win the race. Okay? Naulit ko yan para mag-stick sa mind ng Cancer. Okay. So, prioritize peace, no? Ang goal mo ay ang peace ni Archangel dito no? Ito yung matatamo mo sa pamamagitan ng pag-alis ng troubled waters, no? Ditong Six of, mo dito,
Six of Swords in, Six of Swords. Bless you, sorry. Ayan, no? Sabi sa inyo, you see what you get dito eh. Pasensya na po, sabi sa inyo, medyo malamig na kasi, no? So, ayan. So, paghanap ng secured union mo sa practical at long-lasting relationship mo, no? Ayan, I hope, Cancer, nagkaroon ka ng liwanag sa iyong 60 journey, no? Wag nyong i-neglect ang ano na to. Sabi natin, wag nyong baliwalain because napakalaking bagay ang maging stable ka, no? That is the real situations na dapat mo. Napakaganda na matututunan mo sa iyong 60 days journey, no? So, ayan, andyan dyan lahat ang mga tools, ang mga dapat mong gawin, no? So, good luck sa iyong journey, no? Cancer. Thank you po sa mga nag-subscribe at sa mga nag-hype and like sa ating mga video, no? Marami pong salamat. Ayan. And thank you so much, no? Sa inyong patuloy na panonood. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, I'll wait for you to subscribe. Ayan. Thank you and God bless you, Cancer. At pati na rin sa Crosswatcher. Ayan. See you po.